are here sa Sendai! So in the first part of our Tohoku trip, di ba, nag-Akita tayo, then we went to Aomori, then pumunta pa tayo sa Tamagawa Hot Springs. In this part of our Tohoku trip, nandito naman tayo sa Sendai. Sendai is the largest na city in the Tohoku region and it is also known as the City of Trees kasi marami daw talagang greenery dito. Sendai is most famous for their summer festivals, their Daikanon statue na pagkalaki-laking statue daw pala, and the Sendai Castle ruins. We will be exploring those in this video, so samahan nyo kami ha! Tara, let's go! Hello! Friends, yung nasa likod namin ngayon ay ang Daikanon statue. Sobrang nakakalula. Ang laki niya. Alam nyo, at some point, this was the tallest statue in the world daw nung bagong gawa siya noong 1991. This is 100 meters tall. So in person, pag nilapitan nyo, talagang medyo nakatakot siya. Matitrigger yung megalophobia ninyo. So this is a statue daw of the Goddess of Mercy. It's really magnificent and it's looming. Yun lang masasabi ko. Nakakalula talaga siya as in. Sobrang linis. Oo nga, ang puti-puti niya, no? Like knowing na it's been Here for years. years. Kaya siya kalaki, friends, oh. Nakakalula. Ay, oh my God, nakatakot siya. Ang laki. Ayan po. Yung Goddess of Mercy yan. Friends, ang galing kasi sabi nga ni Armand, tingnan nyo, ang laki-laki niya and it's been around for many years pero ang puti niya, ang linis. Paano nila nililinis yan? Or kailangan pa ba siyang linisin? Grabe. Nakakalula siya as in. Tapos this is not just a statue, this is also a building na pwede nating pasukan. So meron daw mga exhibitions yata or parang museum sa loob. So multipurpose siya. They really maintain this structure. So today, papasok din tayo sa loob para makita natin kung ano yung laman ng Daikanon statue. Okay, and then and then pray. Ngayon, papasukin po natin ang loob ng Daikanon statue. Ayan, yung parang inaapakan niya dyan na parang dragon or snake. Yan yung entrance inside the building. Ayun, nabasa namin online na swerte daw ang pagpasok dito sa sa mouth ng dragon here. Ano to? May mga this is how they maintain. Diba curious tayo kanina paano nila nalilinis yung yung statue kahit sa pagkalaki-laki. Ayan may regular maintenance talaga na sa exterior ng statue. Meron lang bayad papasok dito. For adults, it's 500 yen. And under 15 years old, free. Take note also na cash only lang and then there's no toilet inside. So once inside, you'll be following a route. Ito po. Ayan, sa daanan ninyo, meron na kayong matadaanan na mga Buddha. Ay, yan, parang Japanese warrior yan. Pero ito mga Buddha sila. Ito palang mga to, sila yung 12 generals of God. Siya ay ang general ng sheep. Ito po siya, general ng sheep. Ito naman, general ng monkey. Ayun, hanapin natin yung general ng snake. Ahas. Tayo ay ahas. Ito ay boar. Ang way ng pag-explore nitong Daikanon building, guys, ay dapat umikot daw muna kayo once around the cannon. And then after nyo umikot sa cannon, you can take the elevator up to the 12th floor. And then from the 12th floor, baba kayo through the stairs. Along the stairs, madadaanan ninyo yung 108 na Buddha. If hindi nyo naman kayang bumaba through the stairs, meron din naman mga elevators. So may elevators sa 10th and 6th floors that you can take. Again, reminder, walang toilet dito sa loob ng building. So dapat mag-toilet na kayo sa labas pa lang ng building bago kayo pumasok. Andito na ang Snake Warrior of God. Ayan, the snake or the serpent. Ito po ang aking warrior. Bilang tayo ay Year of the Snake din. Lahat sila very fierce looking. Nakatakot. Meron siyang trident. Yan niya ang kanyang weapon of choice. Ano ka nga, Armand? Boar. Nadaanan mo na yung boar. Pag nahanap na natin yung warrior natin, magbibigay tayo ng offering. Yan po, mag-aalay na tayo kay Snake Warrior. Okay, tapos na po natin maikot ang cannon once. Now naman, aakyat na tayo to the 12th floor through this elevator. If it's lighted up daw, it's on. So let's... Ay, how do we press it? Ayun. Okay.
Ayan, ito yung mga floors na nakalagay here. 12, 10, 6, and 2. So I'm guessing ito lang yung mga areas where you can make a stopover if you want to take the elevator pababa. So kung nasa 12th floor kayo, baba muna kayo to the 10th floor so you can take the elevator down. But if kaya nyo naman, mag-stairs na kayo all the way down from the 12th floor hanggang sa baba para madaanan ninyo lahat ng 108 na Buddha. Oh, 108 Buddha. So, whichever way we go, pwede naman. Ayan, dito tayo sa right side. Pero ano yung nandun sa kaliwa? Oh my God, it's a shrine. Guys, may shrine dito sa loob. Shrine ng dragon. Ano kayang kwento nito ni Daikanon statue? Kasi may dragon talaga. Tsaka yung statue mismo ni Goddess of Mercy, may parang dragon sa paa niya eh. Reminder lang ha na you cannot enter dito kasi may alarm na activated. I mean, dun, huwag kayo umakyat dun sa shrine mismo. Pwede ka rin magsulat ng wish nyo o you will light a candle. Ay, hindi pala. You will write your wish in the candle tapos iaalay nyo here. Pero 300 yen siya. So may bayad po. Again, friends, walang masyadong tao dito sa Daikanon statue despite the fact that this is one of the main tourist attractions here. Ilang ulit ko nang sinabi in this Tohoku trip series na ang saya dito sa Tohoku kasi hindi pa siya masyadong swarmed by tourists so you can actually enjoy the destinations, the attractions, and take really nice photos without much obstruction. Kasi konti pa lang yung mga tao. This is what I like when you're traveling to the mga provinces ng Japan na outside the usual tourist cities, di ba? Ayan. Konti lang talaga yung tao. Ngayon nga, nag-ano kami, di ba? Pababa na kami. Kasi nakarating na kami sa 12th floor, dadaanan na namin yung 108 Buddha. Kami lang ni Armand yung nandito. Walang ibang tao. Ayan o. Or if meron man, konti lang. May mga nakasalubong lang kaming iilan na people. Eto na, we are descending the stairs from the 12th floor. Ay, oh my gosh. Tingnan niyo yung... Oh my God, nakakalula po. Nakakalula siya. Nanginginig ako. Ayan, ganyan po siya sa baba. Wala, nakakatakot. Nanginginig yung kamay ko. Oh my God, ang taas. Ang taas. Arman, baba na tayo. Ito yung dadaanan natin. Going down. Yan siya, oh. Ganda. Ito pala yung lalakarin natin pababa. All the way down there. Wala, nakakalula siya, friends. Kasi kitang-kita ninyo na ang taas ninyo right now. Kung hindi nyo kayang lakarin to lahat, mag-elevator na lang kayo. Pero try natin na kasi gusto natin madaanan yung 108 Buddha na yan. Yan yung mga yan sila yung mga Buddha. As you can see, may elevator naman dito sa 10th floor. Tapos, every other floor, so far sa mga nakikita ko, merong benches. So, kapag pababa kayo and medyo napagod kayo, you can sit on this bench muna to get some rest before you continue your tour. Ayan na! Pababa na po tayo ng 3rd floor. Malapit na nating maikot lahat ng 108 na Buddha. So, na-survive naman natin kasi pababa siya. Yun nga lang, friends, kapag may kasama kayong seniors, for example, wag nyo na lang sila ipag-stairs. Kahit na pababa, medyo masakit pa rin siya sa paa. So, they can still go up if they want to. May mga matatanda din naman dito kanina. But syempre, they will just take the elevator afterwards. Hindi na nila bababain hanggang dito sa 1st floor. Ayun, dana po tayo sa ating exploration sa Daikanon na statue. Next naman na pupuntahan natin ay ang Sendai Castle Ruins. So if nakakotse kayo, it's around 30 minutes na drive from Daikanon statue. But if magko-commute naman kayo, pwede train or bus, series of trains and buses actually. It will take around 1 hour siya na travel time. Yung Sendai Castle Ruins, actually, ruins lang talaga siya. Wala na yung actual na castle. But since nasa taas siya, nasa may cliff, it should allow us to have a nice view of Sendai. Nakababa na po tayo. Andito na tayo sa ruins ng Sendai Castle, also known as the Aoba Castle. Paakyat kami, friends, nung papunta kami dito kasi this is 130 meters daw pala yung elevation niya above sea level. As shared kanina, talagang wala nang natira dun sa castle. Ang natira na lang ay itong mga reconstructed na turrets na to.
Yan sila. Kasi ayun, wala na talaga. Wala nang natira sa castle. But there's still a good reason for you to come here because it will actually give you a nice view of Sendai. Yun yung pinunta talaga natin dito. Para makita yung view ng Sendai. Ito, pakita ko po sa inyo. Ayan. Nandyan sa kalayuan na yan. Yan ang view natin of Sendai City. Friends, tingnan nyo. As in, wala na natira sa castle. Yan yung buong parang grounds na yan. Yung location na yan. That used to be the Ohiroma Hall of the Sendai Castle. So that's the largest daw na hall sa Sendai Castle. Wala na siyang laman kasi as in nagiba na lahat. But what you can do if you want to see what it looks like is you actually have the option to have an interactive na VR experience. So this is how you're going to do it. You will scan the QR code. Ayan, may Sendai virtual tour. And then from there, may mga instructions dyan. View VR. And then, ayan na. Kita, para tayong nagpo-Pokemon Go. Ayan, susundan mo sa VR. Hindi ko alam kung kita nyo sa phone, but nasa phone ko right now, kita nyo yung Ohiroma Hall. Kunwari, pumapasok ka, kita mo dito, okay, dito pala yung entrance. Punta sa area na to. So, lakad ka papunta dyan. Punta tayo here. O, kunwari, pumasok tayo sa room na yon. Ganon ang ganap dito, friends. Para tayong nasa virtual world. Show Lord Date Masamune. Kita natin si Lord Date. Ay, asan siya? Oh my God. Bigla siya nag-appear. Bigla siya nag-appear sa ano. Puntahan natin siya. Puntahan natin si Lord Date Masamune. Ayun o, nandyan siya sa dulo. Ay, ayun, nandyan si Lord Date Masamune. Hi Lord Date Masamune. Dito sa tapat ng Ohiroma Hall ay ayan, merong statue dito ni Lord Date Masamune. Puntahan natin ha. Ayan siya. Oh, nakakabayo. Ayan. So yung statue ni Masamune, dito daw siya located kasi dito daw siya muni-muni and nakita niya yung view ng Sendai. And dito siya nagkaroon ng ambition na he wants to conquer the country. Ayun. So dito sa mismong spot na to kung saan nila tinayo ang kanyang statue. So the view that we are seeing right now, that's the exact view ni Masamune nung he had that ambition to be the conqueror of the country. The view of the skyline ng Sendai Castle. Ayan friends, oh, this is the whole of Sendai. Diba mas ano siya, mas mukha siyang city talaga than Akita. Ayan, pero parang konti lang din yung population, parang walang masyadong sasakyan sa daan. Puntahan na rin natin tong turrets, friends, kasi siya na nga lang yung natitira sa castle, di ba? Ayan, ito yung reconstructed na turret from the original na Sendai Castle. Akyatin natin siya. Maikli lang naman siya. Hindi naman siya mataas. But if you want to get a better experience na hindi VR, edi akyatin nyo na rin to. Ayan, merong parang eagle. Ano pala to? Harry Potter. Joke. Ito po ang base ng turret. Ganito lang pala. Ikot lang pala tayo. Tsaka reconstructed na rin to, friends. So, hindi naman siya like super original talaga. Beyond the castle ruins naman ay ito na. Mga shops. Tsaka may isang temple dito where you can also have your fortunes read. The commercial area of the castle ruins. Ayan o. May ganito din. May parang yung pinasukan natin na temple na may parang ritual na iikot-ikot ka. At least dito medyo mas picture worthy kung gusto niyo ng nice na photos. Mas maganda here. So, yan yung parang kulay white na yan. Those are the fortunes na binasa or nabunot ninyo after you get inside the gate. Tapos itatali nyo dyan yung fortune nyo. That's essentially Sendai Castle na. If pupunta ka dito expecting na merong parang castle tour na may papasukan ka talaga na castle, honestly, you'll be disappointed. Siguro, ang expectation mo when you're coming here is you can consider it more as a park rather than an actual castle. Kasi maganda pa rin naman, maraming puno, may mga nature experiences, ayan, may mga parks, may mga benches, and you get a nice view of the city. So, ayun lang. Manage yung expectations nyo. Pagdating nyo dito, wala na talagang castle. As in, ruins na lang talaga. Konting tira na lang from the turrets. But if you think of it as a nature park with a nice view of the city, then I think you'll enjoy it more. There's a room there, dun sa ruins ng castle. Parang to the left of it lang. Merong small room that explains yung history of
everything. There's also like a short documentary slash film, pero in Japanese. So matututo ka pa rin, no? Kung about the history ni dati Masamune. It's Ayun. more a place to chill and like observe the city. So that's it, friends, dito sa Sendai Castle Ruins. Honestly, wala pa kaming isang oras dito. Alis na kami agad kasi naubos na namin ang experiences dito. But now, hindi pa rin tapos ang araw natin dito sa Sendai. Pupunta naman tayo sa outlet stores kasi one of the things din na dinadayo ng mga turista dito ay yung mga outlet stores nila dito. Sana may makita tayo na gusto natin. Yung one of the largest na outlet stores here ay Mitsui. And then ano yung the other one? Izumi Premium Outlet. Izumi Premium Outlets. Ayun. So, buti na lang may kotse tayo kasi medyo malayo siya from where we are. Shout out kina Ate Ana tsaka Kuya Ito-san na tumulong sa amin sa tour na ito, sa Tohoku trip na ito. Sila yung nag-drive around sa atin na sobrang naging mas madali ang trip natin because they helped us get from one location to another. Sobrang thank you sa family mo, Armand, for setting this trip up for us. Tsaka sina Ito-san, sina Ate Ana, may mga ano din sila, may mga insights din sila kung saan maganda. They really give you advice from the local perspective. So, alam natin kung ano yung history, for example, saan pwedeng maganda mag-stop over along the way. Yung mga hole-in-the-wall na restaurants na masarap, like yung Daishoen, yung una nating kinainan. Tsaka yung soy sauce na ice cream, kung tayo-tayo lang yun, hindi natin malalaman yun. Oh, pati yung games room. Yung arcade na parang sobrang tagong-tago siya. So, yun yung mga nice experiences na nakatulong kasi we had some locals with us in this trip. O kayo ngayon, wala kayong kasamang local, alam niyo na, di ba? Kasi pinanood niyo yung vlog na to. Kaya excited ako to go to the outlet stores. Let's see if meron tayong mabibili kasi hindi rin kami sure kung may makita kami doon. Okay, so nag-quick stopover muna tayo sa Yoshinoya because Yoshinoya is always good here in Japan. Pray muna tayo. Alam ko naman na may Yoshinoya sa Pilipinas but trust me, ibang level ang Yoshinoya sa Japan. Talagang masarap, binabalik-balikan ko to every time nagja-Japan ako. Mandatory Yoshinoya. Ayan, meron tayong bumili ako ng set. Meron tayong gyudon plus meron pang kalbi beef. Grabe, ang dami. Miso soup and rice. So ayan, nakaset yung binili ko. Si Arman naman ay bumili din ng set din siya pero sa kanya ay chicken, karage, tapos merong miso honey sauce. Titikman ko rin yan. Let's try the gyudon. Pag Yoshinoya, gyudon talaga yan. Ito po ang ating gyudon na umuusok pa, mainit-init. Rice nila na always masarap. Ang sarap, guys. Miso soup. Oh my god, ang sarap. Ang sarap umigop ng sabaw kasi umuulan sa labas. Ito guys, merong Kalbi beef na kasama yung ang aking set. First time ko kumain ng Kalbi beef sa Yoshinoya. Usually pag Yoshinoya, puro gyudon lang ako eh. This is the Kalbi beef. Sarap. Parang may sesame flavor, ganun. Sarap ng beef. Kukuha ako from the other plate. Ito, chicken, masarap din. Karage siya, pero yung sauce niya ay honey mustard. You have different choices actually for the sauces, pero ito yung recommended daw nila. Laki. Harap. Kapag chicken, ganda ng pagkakaluto. Sarap talaga. Alam nyo guys, kahit Yoshinoya lang talaga, happy na ako. Basta dito sa Japan. Ayun. Pero kasi mas marami kasi dito yung brand na ano. So, we have just arrived here sa Mitsui Outlet Park. Ito may malaking Ferris wheel sa likod namin. Ayan, 100 yen lang daw yan, ng mura. Pero hindi kami sasakay kasi takot ako sa heights. Pero kung hindi kayo takot sa heights, go nyo na, 100 yen. Sobrang mura lang yun, wala pang 50 pesos. So, ayun, papasok tayo sa Mitsui Outlet Park para mag-window shopping. Tingnan na rin natin kung may mabili tayo. Kung wala, okay lang din naman. But I also wanted to show you what's inside kasi there are several outlet parks din naman dito sa Sendai. But ito si dalawa yung outlet park. Mitsui Outlet Park and Izumi. Okay, si Mitsui Outlet Park and si Izumi Premium Outlet. But dito daw si Mitsui, dito daw mas maraming brands. So nakita namin sa labas, merong Coach, merong Michael Kors, may Kate Spade, ayun. So tingnan natin if we find something worthwhile and worth buying sa loob. Ayan, mukhang malawak naman yung space. Merong Entrevida, hindi ko alam kung ano yan. Parang
department store. Yan, may Ferla dito. Malaking ano pala to, parang complex. Wala masyadong tao guys. Hindi crowded. So, maaliwalas mag-ikot-ikot. Meron din namang mga restaurants and cafes here. Ayan, may coffee shop. Meron parang yakiniku place, may sushi place, ramen. Yan, mga restaurants and coffee shops that you can stay at kapag gusto nyong tumambay muna, pahinga-pahinga muna from the shopping. Dito po ay merong Kulhan. Itong Beams daw, maganda daw to na brand, sabi ni Arman. Ayan, o tingnan nyo, oh, it's so spacious. Punta muna tayo dito sa Coach. Dito kasi may gusto tayo tingnan na Wesley na bag. May nakita kasi kami sa Singapore, dun sa last Singapore trip namin. May nagustuhan talaga kami na Wesley na bag. Hindi ko pa binili. Tapos nagsisi ako ng bongga na hindi ko siya nabili. So sana, mahanap ko siya here sa Japan. Is it here? Ay, pang women's yata to. Merong Coach namin dun. Men's, yes. A men's there. Arigatou gozaimasu. Dalawa pala yung Coach dito. May for women, tsaka may for men's. So, dun tayo punta sa men's. Ayun. Coach Men's Factory. Factory. It's the men's factory. Andito kaya ang Wesley. May nakita ako parang kulay brown. Pero yung gusto natin ay yung kulay black. And depende kung may discount. Ito may collab with Peanuts. Tingnan nyo dito sa Coach guys, naka-clearance sale yung mga bag. May 60 off, 25 off, 70% off. Yung mga bags na yung mga nasa ilalim, mga naka-clearance sale na sila. Mayroong 60 off and 25 off doon. Ito mukhang nice, 88,000 yen. Wala. Dito. Ito ay 50 off na bags. Ito 25 off. 25 pa kung isa, I think. Okay. Ayan, ito naman 50 off. Ayun, sadly, wala yung Wesley tote na hinahanap ko dito sa Coach Men. Sabi ni Arman, usually kasi yung mga nasa outlet, yung mga products nila doon, different from what's in the retail. Si yung Wesley tote nasa retail pa yun. So, minsan iba yung products na nasa outlet, iba din yung quality, ganyan. So, mukhang kailangan natin pumunta talaga sa retail na Coach. But it's okay kasi marami pa rin tayong mga pwedeng bilhin dito. At hindi pa tayo sure kung bibili tayo, pero malay mo. Right now, kailangan namin ng damit for Osaka kasi gusto namin yung bago kami nasuot for Osaka. So, tingnan natin dito sa Beams. Beams ay, Arman, streetwear. Streetwear and basics. So, perfect, di ba, for travel. Tingnan natin if we like something. Ayan, ganito ang mga pormahan dito sa Beams. Streetwear nga siya. Ayan, pop culture. May Back to the Future. Ay, ito nice, 20 off. 20 off pero 5,000 yen. Ito guys, mukhang maganda. Mala Uniqlo. Feeling ko maganda to sa akin. Ayan siya. But it's 5,900 yen. Okay yung mga damit dun sa Beams guys. Medyo may kamahalan. Like may mga around 4,000 yen, 5,000 yen. Kahit na may discount, medyo pricey. Pero based on the quality tsaka yung itsura, parang maganda siya. Parang feeling ko, babalikan ko yun later. Pati yung pants, I like their pants. That's noted sa possible na pwede natin pagbilhan dito sa Mitsui. Aside from Coach, gusto namin magtingin-tingin ng mga walking shoes. So, punta tayo ng A6 and ng New Balance. A6, here we go. Sana makita natin yung shoes na gusto natin. Armand, anong shoes ngayon? Anong shoes ngayon gusto natin? Gel. Kayano. Gel Kayano. Okay. Ang presyohan dito ay hindi naman mura. 15k yen. But let's see if mahanap natin yung gusto natin. Is that it? Ayun, parang ganyan daw yung itsura niya. Pero hindi kami sure kung yan yun. 11k, tsaka 15k na yen. Tax inclusive naman daw. Ay, wala din daw si Gel Kayano 14. So, ang meron lang nakita kami Kayano 30 and 31. But wala si Gel Kayano 14. Yun kasi yung parang recommended ng mga podiatrist na magandang walking shoes daw. Punta naman tayo ngayon sa New Balance. Ano nga yung nanap natin sa New Balance? 750, 1090, something. Alam mo na ni Armand yan. Wala akong clueless ako. Pero most likely ako yung gagamit. So, sana meron para naman may mapala tayo dito sa Mitsui. Ayan na, New Balance na ha. Sana naman meron dito. Pag wala pa rin, naku, mukhang sa Osaka na tayo mapapa-shopping. Yan, yung mga New Balance na shoes nila. Laki naman dito. Nice naman. Cute yung mga designs. I actually like New Balance din. Comfy sila rin. Oh my God, andito yung 530 na sinasabi ni Armand. Tingnan natin na. Ay! Kulay puti. Parang dumihin nga lang to. Pero ito yun. This is the exact pair of shoes that we're looking for. Tingnan natin Ito siya guys. Ay, ang ganda. Maganda siya pero dumihin. Ayun may mancha na nga siya right now. Last pair na daw ito sa size na to. This is how much? Hindi nakalagay. Guys, ito. Ito mismo yung hinahanap namin ni Armand. This is the 530 and kasize ko pa siya. And then last pair na. Is this meant to be? Kaso puti. Oo nga, may stain din dito. Ito yung isa pang option. Tingin nyo po anong mas maganda. May color. Ayan
This one is nicer. Sana may size ako nito. Titingnan ko muna. Ayan guys, oh, tingin nyo. Maganda ba? Pero hindi ko siya size. Sobra siya ng 0.5, so medyo maluwag to actually. Pero this is the exact shoes that we want. The exact color also. Yung size na lang ang issue. Tingnan natin kung meron tayong size nito. Okay, dahil na kami mag-ikot-ikot here sa Mitsui Outlet Park. Ang ending, wala kaming nabili. Either wala yung specific product na hinahanap namin kasi madalas nasa retail yung mga hinahanap namin na products kasi medyo bago kasi especially yung Wesley Tote. So wala dito, wala sa Coach, wala sa Coach Men's, or wala yung size ko. Like dun sa New Balance na gusto namin na shoes. Sayang kasi hindi available yung size na gusto ko. Pero ando na sana yung actual shoes and actual color that I wanted. So ayun, not that excited about the choices here sa Mitsuri Outlet Park to be honest. But may chance pa rin naman kasi later pagbalik natin sa Sendai City, marami ring mga shops doon that we can explore for shopping. Tingnan natin if doon makahanap tayo ng mga gusto talaga natin bilhin. May nahanap kami na clothing store, vintage and used clothing. Tapat lang ng Coco Hotel. Yung name niya ay Jam. Jam, as in J-A-M. Ukay-ukay nila to ha. Pero ang organized, tsaka parang maganda yung quality ng clothes. Naka-organize lahat. Ayan o, ito puro kulay black. Yan, may saitama pa dito. Tapos ayan, mga pants. Naka-organize anong kulay ng pants yung gusto niyo. Ito mga khaki pants, cargo pants, mga polo. Naka-organize na yung kulay ng mga polo. Maganda. May mga boots here. O, whatever your style. Parang medyo streetwear yung style nila dito. This is what the whole place looks like, guys. Tapos wala pa masyadong tao. Ayan, mga used clothing to, mga vintage clothing. Tingin-tingin tayo, baka may mahanap tayo dito na maganda. Hi! So we found the gold tag RL. Isa siya sa mga, may tawag parang sub-brands or parang something, parang offshoots ng RL. And yung gold tag basically signifies mas higher quality, mas luxe, I guess. It's only 7.5 yen. Para siyang kapresyo na ng mga IG thrifters in Manila. But okay na din to kasi parang, I think they washed naman and parang curated. Si RL, marami siya actually lines na hindi gold label. I think yung pinaka-nice or pinaka-luxe ay yung purple label. And then, there's also Polo Sport by Ralph Lauren. Iba-iba siya ng parang tiering, I guess. This one, di ko alam kung bakit. I guess kasi parang merch talaga siya. And, Planet Holiday. oo. 9,000 yen. So, for example, ito is they bought it in New York. This one in Orlando. I guess pag merch, may syempre, limited edition lang. 501 sen yung parang what many consider the perfect cut ni Levi's ng pantalon. Iba-iba kasi ng cut si Levi's, di ba? At yung mga typical. So, like 16K. I think there are better places to buy denim. Ito, mura lang siya, 8,000 because may stain siya here. Oh, may stain. Oo. This one is 550 which is the straight cut. Yan. Baka magustuhan mo yung section na to kasi anime and manga. So mga different merch. Baka magustuhan mo dito, Joff, kasi lahat to ay anime merch. Yan, Hunter x Hunter, 4,000 yen. Hindi ko naman alam yung mga limited edition. Maganda naman yung print. Maganda yung... Daming My Hero Academia. So kompleto sila. Yun yung maganda here. Maganda ba yan? Code Geass. Maganda pero may pagka sexual something. Oh.